then review tayo, tapos diretso ako sa magiging discussion. Kaya yung iba na wala pa dito, dun sa mga kagrupo nyo, sabihin nyo may time pa sila para makahabol. Okay po? So for my announcement, as you can see now, we are approaching on our interim. It means that kailangan matapos na talaga natin yung chapter 1. Ngayon, pagkatapos ng chapter 1, I will be discussing next week the chapter 2. It means, or how to write the chapter 2. Again guys, itong discussion talaga na ito, itong chapter 1, chapter 2, it is not really required naman kasi kaya lang, ayoko din na kapag pasok natin sa presentation or sa defense natin, hindi maayos yung chapter 1 at chapter 2 nyo. That's why I always gave time to have a discussion. Again, kung itatanong nyo sa akin, sir, di ba nasa klase tayo, dapat mag-discuss kayo. Like I said, hindi nga ito yung sanay tayong professional course. It means, hindi naman required talaga na nagkakaroon tayo ng discussion. Ang requirement dito is consultation and then advising sa mga advisor natin. However, I just give time to discuss how to write chapter 1 and then how to write chapter 2. So, kung ano yung mga dinidiscuss ko dito, it means ito rin yung hahanapin ng panel nyo. So, kung hindi nyo sinusunod or hindi nyo susundin yung discussion dito, pangalawa, kung hindi kayo makikinig or hindi kayo pumapasok dito, di isa lang ibig sabihin yan, hindi nyo makukuha kung ano yung kailangan ng panelist nyo. So, good luck talaga sa defense. Okay? So, ito yung ganda kapag pumapasok tayo kapag meron discussion. Kasi nga, katulad ng background, statement of the problem, sinabi ko na, paano kung nagke-create ng SOP? Ano yung kailangan sa assumption? Paano nagke-create ng background? It means, may hint na kayo, ito yung hahanapin ni Sir J. Ngayon, the rest of the panel, ito na rin yung makikita or ito na rin yung somehow hahanapin nila. Kung may idadagdag, at least hindi na kung may ibabawas, at least hindi na tayo magdadagdag. So yun yung point natin ng klase natin sa ngayon. Okay. So chapter 1, then chapter 2 discussion, then right after the chapter 2 discussion, magsasubmit na ulit kayo ng chapter 2 after 2 weeks. Then after that, wala na tayo talagang discussion. I will be giving a schedule that you will be submitting all the chapters from chapter 1, chapter 2, and then chapter 3. Maliwanag? Ngayon, sir, bakit nyo pa kami pagpapasahin ng chapter 1, 2, and chapter 1 and 2 kung sa huli naman ipagpapasahan nyo rin kami or i-require nyo rin kami mag-submit ng chapter 1, 2, and 3 as a whole. Kunyari, ang given date ko, May 22. For example lang po yun For example, May 22, you need to submit the chapter 1 and chapter 1, 2, and 3. So, ano yung magiging concern ng pagpasa, sir, namin ng chapter 1 at chapter 2? What if, sir, hindi po kami magpasa ng chapter 1 and 2? Ano ang magiging problem? Makinig. Ang problem first, kapag hindi kayo nagpasa ng chapter 1 and chapter 2, it means nagkakaroon kayo ng ng out of progress doon sa capstone natin. So hindi ko malalabelan yung inyong progress ng in progress kasi nga wala kayong sinasubmit. So may chance na bumagsak kayo kasi nga hindi kayo nagpapasa ng chapter 1 and 2, which is requirement siya para makuha nyo or makapagpasa kayo ng chapter 1, 2, and 3 or as a whole proposal. Sir, ano yung reason ba't kami babagsak? Akala ko ba ang grade namin sa presentation? Yes, of course. Kaya lang may class standing tayo. Pangalawa, babagsak kayo kasi hindi ko na-check yung chapter 1 and 2 nyo. Ano bang checkan ko sa chapter 1 and 2? May kulang ba sa inyo? Hindi ko checkan yan in further checking. I mean is, tama na ba yung sagot context nyo sa theoretical? Tama ba yung conceptual framework nyo? Tama ba yung significance of the study nyo? Hindi ganon. Ang checkan ko dyan, nakita ko yung chapter 1. Tama ba yung technical format? That's number 1. Number 2, may kulang ba kayong section na ginawa? Nakita ko background of the study. Bakit wala kayong statement of the problem? So, i-call out ko na kayo. Group BMMA number 2, kulang kayo ng statement of the problem. Baka naman pwede nating sagutan.
BMMA number 14, wala kayong theoretical pero may conceptual kayo. So magbibigay na ako ng mga initial idea ng kulang nyo sa chapter 1. Sa chapter 2, for example, nakita ko na tawag dito, nag-turn it in ako, tapos puro plagiarize yon. Actually guys, ito-turn it in ko yung chapter 2. So ngayon, kapag nag-turn it in ako sa chapter 2, it means makikita ko kung merong plagiarized work doon. So pwede ko na siyang mapabago sa inyo bago isubmit sa inyong panelist. Nagets nyo? Ibig sabihin, nagkakaroon ng initial evaluation doon sa progress nyo ng chapter 1 and chapter 2. Para kapag nagpasa kayo ng chapter 1 to 3 or the proposal itself in the given schedule, kumpleto siya and maayos. Maayos sa technical format, maayos dun sa sectioning, maayos dun sa plagiarism check natin. Also, the chapter 1 will be included in the Turnitin. So, makikita ko kung AI kung madedetect ko kung AI writing yan. Pangalawa, kung plagiarized work yan. Take note guys ha, may mga na-check ako na ganyan. Yung mga galing sa ChatGPT natin or naka-killbot siya, kaya yan. Kaya wag nyo nang subukan. Okay? Unless kaya nyong diskartehan na kahit galing siya sa ChatGPT or galing siya sa kung saang mang AI site natin or AI website natin, kaya nyong madiskartehan siya na hindi madedetect ni Turnitin. So, alam nyo na rin naman yung index number. So, yung sa index number, kailangan natin dyan 4 to 8%. 8% to 14%. Iba pala yon yung sa 4 and to 8. So, 8 to 14% lang. Pag lumagpas ng 14%, hindi ko na siya i-approve. Kailangan nyo siyang i-re-edit. So, ngayon, pag napasa nyo yung chapter 1, turn it in, and then checking kung ano yung kulang. Pag okay, edi wala akong comment dyan. Ibig sabihin, this is approved or this is noted. Pag ganun yung comment ko sa inyo, ibig sabihin, so far, accomplish nyo yung kailangan. Chapter 2, ganun din. Especially sa plagiarism check ako dyan. Then chapter 3, i-check ko yan ulit lahat in a plagiarism check. Tapos kapag mataas ang index number, malamang sa malamang ibabalik ko yan sa inyo. Hanggat wala akong binibigay na schedule sa inyo ng defense, hindi pa kayo approve for your proposal. Well, technically, hindi pa rin naman kayo approve. Pero ang ibig ko sabihin, hindi pa kayo magkakaroon ng schedule hanggat wala akong binibigay na approval sa chapter 1 and chapter 3 nyo. So that's the reason why nababagsak kayo. The second reason. And then the third reason is, kung wala kayong nabibigay sa akin ng chapter 1 and chapter 2, I will be deciding na hindi kayo magbigay ng chapter 1 to 3 during the submission. Ibig sabihin, ako mismo ang susulat sa research natin and then kay Dean na hindi na kayo magde-defense kasi hindi kayo nakakapag-comply ng requirement sa akin from chapter 1 to chapter 2. Ano, magmamagic kayo? Chapter 1 to 3? Nakapagsulat kayo agad-agad? Hindi yun possible. Okay? So kung binabalak nyo sa akin mag-submit ng chapter 1 to 3 ng isahan, ng bultuhan, and then wala man lang kayong ipinasa na chapter 1 and chapter 2 during the said deadline, malamang sa malamang ako na mismo ang magre-react or gagawa ng action na hindi kayo makapag-defense ng chapter 1 to 3 nyo during the defense schedule. Maliwanag? So that's the 3 reason why you need to comply this. Ngayon, hindi naman ako maghihigpit. Ibig sabihin, kung kayang makapag-submit during the deadline, go. Pero kung hindi kaya, magsabi lang kayo sa akin. So I can write a letter, gaano ba katagal yung extension na gagawin nyo? Ako na mismo ang susulat nun. So for example, sir, na-delay po kasi kami, baka po pwede kaming mag-submit sa inyo ng ganitong date. So i-approve yon. For example, ang pasahan ng chapter 1 natin, kailan binigay sa atin yung pasahan. Guys, makinig po ha. So hindi ako dito nagsusungit or hindi ako dito nagagalit. Naghihigpit ako dito kasi nga hindi naman ako nasusunod dun sa schedule. So, yung April 12, last time nakapagbigay na kayo ng advisor's appointment. May mga na-late pero okay lang, wala kayong deduction doon. Ibig sabihin hanggang Monday, last Monday, di ba sabi ko,
kindly accomplish it within the day. Kasi sumulat ako ng letter of extension na baka pwedeng hanggang Monday kami makapag-submit ng advisor's appointment. And fortunately, all the groups submitted their advisor's appointment, which is good. So, ibig sabihin, may mga nag-upload na pala sa files, may mga nag-upload na sa assignment tab, hindi ko lang nakita, pero okay lang, nahabol naman. So, wala na akong problema sa advisor's appointment. Lahat na-accomplish natin. Sakto, tawag dito, kumpleto yung mga advisors, ibig sabihin hanggang 5 lang, tapos the rest, 3, 'di ba? Okay na 'yon. Ibig sabihin wala na tayong problema sa advisor. Ngayon, ang susunod na submission natin will be the chapter 1. Yung chapter 1 natin, guys, ang submission ay nawawala. Ay, hindi pa pala ako nakapagbigay. Tama ba ako? Hindi nakapagbigay na ako. Assignment tab na ba ako dito? Wait lang medyo. Ayun. Due April 24. So you have days para gawin ito. Basically, siguro nakakapag-RL na kayo. Pero April 24 yung submission niya. Ngayon, Wednesday yon, which is next week. Sir, what if po hindi ako makakapagpasa ng 24 kasi po nagka-problem lang talaga. Sabi ko nga, i-inform nyo ako. Mas maganda guys, ganito ha, please, hindi ko, if it is, if the question is concerning our capstone, hindi ko kayo sasagutin individually. Mas maganda na mag-message kayo dun sa private teams natin para makasunod yung ibang kagrupo. For example, regarding submission, regarding the concerns sa pagsusulat, regarding the concerns sa advisor. So mas maganda sana doon natin siya gawin or i-post natin siya mismo doon sa private teams. So makita ng kagrupo nyo, makita ko yung magiging usapan natin or yung trend ng usapan natin. Yung iba kasi, ang nangyayari, nagko-consult sila pero nagme-message pa individual sa akin sa Teams. Ang sinasabi ko lagi doon, hindi alam nung mga kagrupo niya kung ano yung napag-uusapan natin. Sasabihin, sir, i-relay ko na lang. Kung i-relay nyo na lang, mas maganda, diretso na natin. Okay, yung usapan. Para at least hindi naman tayo magkakaproblema. Okay po? Para kunyari, sasabihin ng kagrupo nyo, sir, hindi naman kami kasi na-update. Diba? So wala siyang magiging wala siyang magiging concern or wala siyang magiging question na wala siyang update or hindi siya na-update kaya hindi siya tumutulong. Pangalawa, kaya nga kayo may private teams. You can have your message there. So for example, meron kayong pinag-uusapan, meron kayong mga RL dyan na gustong i-submit. I know meron kayong teams, meron kayong GC sa Facebook, pero gamitin natin yung teams para na monitor ko din nasaan na kayo, ano nang ginagawa nyo. Para kapag may question ako, na, sir, mag-peer evaluation po kami. Ang tanong, nakakausap nyo ba talaga yan? Diba? Kasi minsan magsasabi sa akin, sir, hindi naman kasi kami ina-update, sir, wala naman kami sa GC. So, diba, gawin na natin na yung private teams natin, doon na rin natin mismo ilagay. Okay? Sir, bali pwede mag-submit doon ng maaga para mag-check po before the due date. Papacheck din po kasi namin sa advisor namin if goods to go na saka po namin i-upload. Yes, of course, pwede naman. 'Di ba? Kaya lang kasi doon ako nagpapa-upload. Make sure lang may label kayo. Like for example, nag-upload kayo ng una tapos magre-re-upload kayo. So, iano niyo na lang na sir, this is our final final uploaded file for our chapter 1. Okay? So, mas maganda na ganon. Ngayon, kung usapan pa lang, submission pa lang ng tawag dito, submission pa lang or nagiging channel nyo lang for communication yung private teams nyo, edi i-label nyo lang. 'Di ba? Para pag nag-check ako, nag-audit ako ng groupings nyo, makikita ko na active kayo dun sa communication plus meron kayong final na submit. Okay? Ngayon, tama yon. Ganun naman talaga kasi guys. Kaya meron akong advisor's endorsement sa defense.
Ibig sabihin, chapter 1 final na talaga. Ayan. Hindi naman, pwede yan, naka-rename. Pero gawin nyo naman formal. I-announce nyo naman dun sa write-up. Huwag naman mag-submit. Tsaka guys, ito please take note. Kapag mag-upload naman kayo ng file, wag naman basta mag-upload lang kayo ng file. Gawin nyo, mag-introduction naman kayo or mag-introduce naman kayo, proper written communication naman na good day sir, this is the final this is the submitted final chapter 1 of our group. Ganun naman, wag naman basta mag-upload na ako manghuhula, ano to, in-upload nyo lang ba? Para saan? So lagyan nyo naman ng lagyan nyo naman ng introduction. Hindi naman yun sa inyo yung sa mga last year yon. Kasi 'di ba, ang requirement ko naman is mag-submit kayo or yung submission nyo is i-upload nyo sa private teams. Pero lagyan nyo naman ng introduction, lagyan nyo naman ng tawag dito. Ayun. So, tingnan nyo kung paano nyo i-introduce yung inyong submission. Alright? Kasi para lang masanay kayo, take note guys magtatrabaho na kayo next year, ibig sabihin, or nagtatrabaho na rin naman kayo. Pero in a corporate world, 'di ba? Kailangan nating maging formal naman. So maging formal tayo kapag mag-upload tayo nung inyong documents if it is for the requirement in our course. So yun lang naman. Again, ito tama to. Kailangan nyo ipa-check muna. 'Di ba? May mga advisor na nagrereklamo sa akin, "Sir, nag-upload sila, hindi naman akin dumadaan o hindi ko pa siya na-checkan." So mas maganda na bago nyo i-upload yung chapter 1, although hindi ko i-require dito yung advisor's endorsement, ipa-check nyo naman. "Sir, ito po yung chapter 1 namin, meron pa bang kulang?" Pag sinabi, sige, upload nyo na. Tsaka nyo i-upload. So, meron kayong ilalaban na, "Sir, pinayagan naman kami ng advisor namin dito." 'Di ba? So, pag tinanong ko yung advisor, ba't nyo naman pinapayagan na walang ganitong section yung chapter 1 nyo? Bakit naman pumayag kayo na yung statement of the problem hindi pa maayos? Ibig sabihin, sila yung mayayari, kumbaga. Pero kung sasabihin ng advisor nyo, "Ay sir, hindi ko alam na pinasa na nila yan." So, kayo yung papagalitan ko. 'Di ba? So, kayo yung mabibigyan ko ng remark na, "Teka, hindi ata ito nasunod sa advisor." So, malamang sa malamang, hanggang sa chapter 3, ganun yung gagawin nyo. So, this is just to remind you lang na may advisor kayo. I-re-required ko kasi yung advisor's endorsement during the submission of chapter 1 and 3. It means, kapag nagbigay ako ng submission deadline ng chapter 1 to 3, merong kasabayan na advisor's endorsement. Pipirma doon yung advisor sa katunayang nakita niya, nabasa niya, at confident siyang pwede nang i-present yung paper. Doon nagkakaroon ng problema madalas. "Sir, hindi pa po napipirmahan ng advisor yung advisor's endorsement. Ano pong gagawin namin?" Ibig sabihin, wala tayong magagawa doon. Una sa lahat, dapat sinubmit nyo yan ng mas maaga sa advisor nyo. Kasi ang advisor nyo guys ay hindi 24/7 kaya kayong i-accommodate. So, kung hindi niya kayang ibigay yung advisor's endorsement, dalawa lang yung reasons. Malamang, hindi pa siya pumapayag mag-defense kayo kasi nga hindi pa siya confident at may marami pang mali dun sa inyong chapter 1 to 3. Pangalawa, kaya hindi niya nabipirmahan, busy lang siya. 'Di ba? So yun yung tignan din natin. Kapag malapit na ang pasahan ng proposal nyo, the chapter 1 to 3, you must manage your time well. Kasi nga, hindi sa lahat ng oras mapagbibigyan kayo ng advisor nyo plus ako. Yung chapter 1 and chapter 2 submission, yes, like I said, pwede ko kayong bigyan dyan ng 1 araw, 2 araw na late. Pero 1 linggo guys, mahirap na ha. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabihin nyo sa akin, kailan kayo makakapag-submit? So, I can write a letter. Magpapa-approve ako. Okay? So, hanggat tutulungan ko kayo sa pagsasubmit ng documents nyo.
So, other than that, the submission, do you have any question po, clarification, before we proceed to the discussion? Guys? Submission po. So again, fortunately, nakapagpasa lahat ng advisor's appointment. Then good to go na tayo for the chapter 1. Hopefully, nakakapagsulat na kayo ng chapter 1. Bakit? Ano ba ang hinahanap ko sa chapter 1? Chapter 1, introduction, first section, background of the study. Na-discuss ko na yan. And then, ano ba yung kailangan sa background of the study? Pwedeng argumentative or empirical. Now, citation is really important in terms of having a strong concluded statement from your chapter 1 background of the study. For example, may statistical numbers kayong ilalabas. Meron kayong ilalabas na concluded statement. It must supported by a reference. And then this reference must be 5 years and above. Hindi na siya pwedeng bumaba ng 5 years below unless you will be cited your reference from the current author or research na ginawa yon. For example, you will adding a theory as a you will adding a background towards your theory. Malamang sa malamang your theory was created early than 1960 or sabihin natin late than 2000. So ngayon, pwede naman natin siyang gawin as cited from other work. Pero ang author niya ay yung mismong writer. For example, as cited from the study of Loyola 2024 according to Bunmuth 2011. Ano yung magiging sentence nyo? So yun na yun. Again, ganun tayo magkakaroon ng citation from other authors or from the current authors. Sir, paano nyo siya sinite? Na sa ibang author, kung pwede nyo naman siyang i-paraphrase. Diba? Kung pwede nyo naman siyang i-paraphrase na own word pero galing kay Loyola 2024 na. Minsan kasi kailangan natin ng original statement galing doon sa author. Sabi ko nga, kapag mga theory yan, sila yung nagsabi niyan eh. So kung isa-cite nyo yan gamit yung current author, ang tanong, siya ba yung author nung theory na yan? Diba the answer is hindi naman. So kung hindi siya yung mismong author niyan, mas maganda na nabibigyan pa rin natin ng proper credit yung author nung theory na yon. Pero if it is just an idea, diba? Like for example, it's a statistical idea, argumentative idea, argument yan ng author nyo, nung author na na-cite nyo, edi kunin nyo na rekta. Diba? So yun yung mga pwede nating gamitin doon. For kung ito ay systematical review of literature methodology. So pwede nyong gamitin mismo siya. Another example, kung mga questionnaire yan, sinite nyo yung questionnaire ng 1970. Kunyari, si Tam. Si Tam questionnaire ay ginawa noong 1970. Ngayon, sinasite siya ng current study. So, pwede mo pa rin gamitin si Tam author, like for example, yung paggamit ng perceived ease of use, perceived usefulness. So, yung author ng Tam, pwede mong i-credit sa kanya yung mismong questionnaire, pero dapat cited siya sa current study. Kailan huling ginamit yung questionnaire na to? So, nakasite yung author na yon. Para at least makikita ng panelist nyo or makikita ng reader nyo na, okay, until now, ginagamit pa rin naman to without modification. So, ayun kasi yung mga magiging argument nun eh. For example, nakita ko meron kayong gagamitin na questionnaire. 1940 pa yung questionnaire na to. So, ang una kong question sa inyo, are you sure that this questionnaire is really applicable today? Kasi ang tagal na nito, 1940 pa to. So, pwede nyo sa akin isagot or pwede nyo maging argument on, yes sir, currently in 2024, according to the study of Loyola 2024, he was used this technological acceptance model questionnaire to measure perceived ease of use, perceived usefulness. So, may defend na agad kayo doon.
hindi na kayo maki-question na, kaso nga sobrang luma na nito eh. Paano nyo mapapatunayan sa akin na fit pa rin siya dun sa current trend natin ngayon? 'Di ba? So yun dun makakatulong yung mga current citation. Nagets nyo yun? Guys? React po if nagets. If not, you can ask question. Again, mahalaga yun Promise, hindi kayo babagsak doon or hindi kayo iiyak doon. Kasi yun yung mga nakakalimutang sagutin ng mga ng mga student. Yung sasabihin pa lang, paano to magiging applicable? 'Di ba? Matagal na tong theory na to. Same as theory. Mamaya pag-uusapan natin sa theoretical conceptual framework yan. Ang tagal na natin theory na to panahon pa to ng mga natin, ninuno natin, semiotic. Pero paano mo gagamitin yan in your study? Is it really applicable? Maglabas ka ng citation na according to the study of ganito in 2023, ginamit yung semiotic to identify the signs and symbols from the film. Therefore, we can still use this. So, malaki yung chance, di ba, na ma-defend nyo yung study nyo. Next, statement of the problem. Again, just to have a review, ang statement of the problem natin, tatlo lagi yan. Reference, how will you create, how will you get all the data and develop your your study or your research. Ibig sabihin, baseline, how to develop your study. Mag-identify lang ba kayo? Magkakandak ba kayo ng in-depth research? Further discussion, etc. Second, development phase. How this reference can be used to develop your output. Sabi ko nga, ayoko na dito ng what are the needed elements. If you are proposing that to me, ako na mismo ang magtatanong sa inyo, ano ngang elements ito? Tandaan nyo yan kapag nakakita ako ng what are the needed elements in developing, wag nyo na akong pahulain. What are the necessary theory? Diba? Kaya nga kayo nagre-research Ibig sabihin, pwede kayong magbigay ng proof na kaya nyong gamitin to, yung mga elements na to, or pwede nyong gamitin as your experimental process. So for example, how the gamification elements such as leaderboard, leaderboard, achievement score can be used to design a gamification that can teach students in primary level. So, alam ko na okay, i-experiment nyo to. But the question here is, pag sa akin kunyari, gamification ay nang yung elements nyo. Ang tanong ko dyan, ay teka, gamit na yan Ano pang bago dyan? So, questionable na sa akin yon. Okay? Pangalawa, for example, sasabihin nyo, how this theory, specific theory, can help, 'di ba? Akin okay na yun yung SOP na ganon. Pero kung wala talaga kayong magiging SOP in terms of development, malamang sa malamang hindi kumpleto yung study. Pangatlo, evaluation. What are the evaluation? How do teachers perceive the use of mobile application? How the participant evaluate the animated film according to, 'di ba? So ganon yung paggagawa natin ng SOP. Again, the crucial here is the SOP kasi SOP will be based research methodology will be based on how will you answer your SOP. Without the correct or proper SOP, magkakamali kayo kay research methodology. Take note. And then assumption hypothesis, like I said, ang assumption natin is ginagamit sa qualitative write-up. Although, pwede kayong magkaroon ng assumption sa inyong quantitative if you don't have a hypothesis. So, sabi ko nga, iwasan na natin ang mag-hypothesis kasi nga hindi naman siya kailangan. In our field, yes, in other research, kailangan sa hypothesis. Pero in our capstone, hindi ko na i-require mag-hypothesis unless you want to prove to me
na pwede na kaya nyo talagang mag-hypothesis or kaya nyo talagang mag-create ng hypothesis, I always required assumption. Assumption is that you are assuming what will happen once you answered the SOP. Just state that. Okay? So, ibig sabihin, ina-align natin yung assumption natin kung gaano kadami yung SOP. Now, for the third section or for the fourth section, this is the theoretical and then conceptual framework. Okay. So, ano ba yung theoretical and conceptual framework natin? Pagkatapos ng assumption and hypothesis, papasok si theoretical framework. And then, si conceptual framework. Bakit? Ano ba yung pinagkaibahan ng dalawa? When we say theoretical framework, it refers to the existing theories used for the research problem and have been used for other studies. Naalala nyo yung yung sinabi kong deductive reasoning and inductive reasoning yung research method. Actually, dun yung papasok eh. So, ibig sabihin dito, nag-ahanap tayo ng isang existing na theory na pwedeng magamit natin to formulate our research problem. For example nga, ang nahanap nyo is si semiotic theory. So, si semiotic theory ay merong, kung kay Peirce yan kung kay Peirce ang gagamitin yung semiotic theory, nakita nyo na existing na nagkakaroon ng signs and symbols sa isang pelikula. Okay. Ngayon, kukunin nyo yung tatlong tenets niya. Interpretant, icon, tsaka symbol. Ayan. Tapos, meron siyang connotative and denotative meaning na ibig sabihin kapag ikaw ay nagte-theoretical. So, pasok tayo dito. Ayan. Nakikita niyo yung drawing ko? So, meron kang semiotic na theory, which is the S. Okay. Nakikita niyo, no? Sa semiotic theory, meron daw tayong tinatawag na connotative and denotative meaning. Ayan. Then, sa lahat yan, kung visual, linguistic, etc. Ang sabi sa semiotic theory ni Peirce, meron siyang tatlong tenets, which is, sabi ko nga, interpretant, the I think the symbol or the signifier, ayan, interpretant, and then the icon. Ayan yung tatlong tenets niya. Ngayon, alam nyo na si semiotic ay ginagamit in film. Ibig sabihin, ayan, ginagamit kay film. Ibig sabihin, you have the idea that this existing theory is really related in my study. So, from that, paano kayo makaka-formulate ng research problem? Una, doon sa baseline. Diba? Gagawa tayo ng film using semiotic. It means ba na ang semiotic, ang gagamitin natin is analysis of your participants. Kunyari, ang research design nyo, ang study nyo ay peno. Ang tanong, fit ba talaga ang peno kay semiotic? Or hindi natin kailangan yung live experience ng ating participants kasi semiotic ang gagamitin natin. So, paano natin kukunin yung SOP1 dito? Sige nga, do you have the idea? Yung mga magpi-film dyan, tapos gagamit ng semiotic. Ang semiotic, saan siya ginagamit? Is it in terms of individual analysis or individual participants analysis or technical analysis? When we say output analysis, ano pagkakaalam nyo kay semiotic? Is it analysis in your participants or needs analysis ba yan? Or output analysis yan? Ibig sabihin nakafocus sa output nyo or technical output nyo. Para sa mga hindi nakakaalam ang sagot,
kapag gumagamit ka ng semiotic, hindi mo ina-analyze yung mismong tao. Ang ina-analyze mo dyan is yung mismong film. Therefore, your references or the problem might come starting with the technical aspect, not the individual analysis. So, anong ibig sabihin yan? So, for example, more on visual siya, sir, no? Yes, that's correct. Ibig sabihin, gagamitin mo yung theory na to para maka-formulate ka ng questions about the visual. So, for example, how sabihin natin, how the elements of, sabihin natin, the visual elements of film will be developed using the connotative and denotative meaning of using the denotative and connotative meaning. That's your first question based on the theory. Pero kung sasabihin mo sa akin na how the people or how the experience of people can be integrated in the story of the developed film, malabo yan. Kasi si semiotic naman ay hindi kayang mag-analyze or sumagot doon sa narrative mo unless gagamitin mo linguistic semiotic. Iba yung tenets niyan. Ang linguistic semiotic ay hindi gumagamit ng ISI. Although gumagamit siya ng connotative and denotative meaning as an idea. Pero hindi siya nagamit ng ISI dyan. So iba yung gagamitin mong theory kung narrative siya. To make it very clear, guys, hindi ka makakapag-formulate ng question mo without your theoretical framework. Nagets nyo? Sa advice ko, sa tawag dito, may mga nagpapakonsult sa akin, ang hinahanap ko agad, asan ang theoretical, asan ang conceptual, asan una ang theoretical. Tingnan ko nga si theoretical nyo kung nagbe-base siya sa problem nyo. Bakit ako sa thesis ko or sa mga research ko naghahanap ng analysis ng aking participants? In-depth analysis ng participants ko because of the theory. Kasi gumagamit ako ng instructional theory eh. Pag sinabing instructional theory, focus ang instructional theory na malaman mo ano yung reference ng inyong participants. That's why in my first statement of the problem, lagi kong hinahanap ano yung reference ng participants ko. Kasi instructional theory yun. Instructional theory, hanapin mo ano yung reference ng iyong ng iyong participants. Pero kung ang theory mo nakafocus mostly on a technical aspect, hindi mo na kailangan gawing SOP yung inyong participants. Ganun lang siya kasimple. So that's a theoretical framework in a nutshell. Nagets nyo po? Guys, nagets ba natin si theoretical framework? Hindi ba yan further discussion na idea lang na ito pala yung ganda kapag nag-theoretical framework. Imperial, may question ba or napindot lang? Napindot lang po, sir. Sorry. Okay. Now, paano naman si conceptual framework? It refers to the framework developed specifically for the research problem. Ayan na. May research problem ka na based on the theoretical framework. Doon na papasok ang conceptual framework mo. Ano ba ang conceptual framework? It is the backbone. It is the blueprint of your study. It means, paano mo gagawin yung study mo according to the research problem. Sir, edi parang data gathering procedure po yan. No. Kasi ang data gathering procedure ay may mga sections, dito, ang data gathering procedure mo, nagbe-base ka doon sa magiging systematic model mo or system model mo. Ang conceptual framework naman ay magbabase ka sa theoretical framework mo. Okay? Ibig sabihin, paano mo kukunin yung connotative meaning? Paano mo kukunin yung denotative meaning? Kung input, process, output yan, ano yung mga i-input mo? Ano yung paano mo ipaprocess yan? And then, ano yung output niyan? E di yung film. Ganun lang kasimple. Pero magiging simple yan kung nasagot mo, kung yung theoretical mo at yung nagiging, at yung magiging research problem mo. So, sir, question, since this is a framework, are you saying that we will be creating our own framework
The answer is yes. For theoretical framework, actually, pwedeng hindi kayo mag-create dyan. Gagamitin nyo lang yung framework ng inyong theory. Unless tatlo yung theories nyo. For example, meron po akong dalawang theories. Gawa ka ng sarili mong framework, paano mo gagamitin yan? Ibig sabihin, i-merge mo na, tapos, okay na yon. I-discuss mo na lang. Pero kung isang theory lang naman, kahit hindi mo na siya i-revise, as is, ano yung theory na nahanap mo, may framework ba yan? Okay na yan. Sir, paano po yung theory ko ay walang framework? Do we need to create that? Yes, of course. So, ibig sabihin, gagawa ka ng sarili mong framework based on the tenets na meron sila. Sir, ano po yung tenets? Ito yung laman ng theory mo. 'Di ba? Kunyari, si cognitive learning, cognitive multimedia learning theory ni Richard Mayers. Yung kilalang kilala natin. Ilang tenets ang meron siya? 10. Yung ano 'yon? Yung spatial presentation, yung ano pa ba yung 10 yun? Multimedia learning, proximity learning, etc. Basta may 10 yun. Search nyo lang yun, may 10 yun. That's a tenets. Ngayon, may model naman meron namang model tawag dito, may model naman si cognitive learning, cognitive multimedia learning. So, pwede nyo siyang gamitin. However, kung i-modify nyo siya, iti-tweak nyo siya, bakit? Kasi sir, hindi ko gagamitin yung isang tenet. Ibig sabihin, sa 5 tenets lang po ako. Gawa ng sobrang dami na po kapag dinagdag ko pa yung other 5. So kung gagamit lang kayo ng 5, pero sa model niya kasi or sa framework niya kasi meron pang 10, pwede nyo i-modify yon. So kapag na-modify nyo na yan, edi okay na yon, 'di ba? Kunyari, instructional model ang gagamitin nyo. Ang sabi sa theory nyo, meron siyang analysis, development, design, implementation, evaluation, and then meron siyang post-evaluation. So sa theoretical framework na yon, tatanggalin nyo yung post-evaluation hanggang evaluation lang kayo. So pwede naman yon. Naka-modify na yung framework nyo, pero sasabihin nyo sa discussion, the theoretical framework was based on the model from, then kung sino man yon. So para at least sasabihin na modified na yung theoretical framework nyo. Okay? Tapos from theoretical framework, dadaan na yung conceptual framework wherein, ito yung isa sa importante, make sure that your conceptual framework, andun yung theoretical framework nyo. Minsan kasi ang question namin, may theoretical framework ka. Tinignan ko yung conceptual framework, wala naman dun yung naging theory nyo. Diba? Ang tanong dito, paano nangyari? Wala man lang sa input nyo, wala man lang sa process nyo. Diba? Kahit sana process siya, ibig sabihin, pag napunta yung mga input or pag nakuha na yung mga inputs nyo, ipaprocess nyo siya ng theory nyo, so kahit man lang yun, wala. So, yun yung magiging question. But again, in a general term, ang theoretical natin is the existing theory or theories used for research problem and have been used for other studies. Now, sir, saan po kami kukuha ng mga theory? RL. Ano yung theory na ginamit nila? Next is the field of study. Film, communication theory yan. Although pwede niyong samahan ng aesthetic theory. Technology acceptance theory yan. Communication theory, meron din. Aesthetic theory, meron din. Pero guys, do not use a psychological theory. Ang hirap niyang i-defend. May mga nagaganyan na, kunyari psychology field yung magiging treatment nyo. Kasi kapag nag-psychological theory kayo, ang magiging SOP nyo dyan, kaya ito yung sa Pioneer to actually, kasi maraming study na about psychology yung naging field. Ngayon, dahil hindi nila masyadong gamay yung theoretical framework, ang ginawa, ang theory na nilagay nila ay psychology theory or sa field ng psychology. So lumabas sa SOP
na puro tawag dito, ang treatment niya ay puro psychological. Ngayon, nawala na yung multimedia. That's why I do not give you an advice that you use psychology theory. Kasi mahihirapan kayo dun. Ilagay na lang natin siya in a communication. Kasi yung communication nyo can also, communication theory nyo, for example, sabihin nga natin, agenda setting theory ang ginamit nyo. Or sorry, gamitin natin yung symbolic interaction theory na pinapagamit ko sa isang estudyante ngayon. Yung symbolic interaction theory is a communication theory. Pero nilalaman ng symbolic interaction theory is that how can you create a story that can give a different interpretation towards your audience. So ngayon, alam na namin ano yung i-evaluate natin dito? The interpretation ng tao. Pangalawa, ano yung aatakihin natin dito? The story, narrative, elements. Kasi nga symbolic interaction eh. Ibig sabihin, we are now trying to do or to develop a different symbols na kayang makapagpabago ng interpretation ng tao. So for example, sanay na ang tao sa pag nakakita ng red, galit. So gagawin namin siyang blue para malaman na ito pa rin ay nagsisimbolize ng galit ng isang tao. So that's how symbolic interaction work. That's a communication theory. So with that, na-i-relate namin siya in SOP 1, 2, and 3. So yun yung sinasabi natin, ingat lang tayo sa pagpili ng theory. Pwede naman tayo instructional theory. Ibig sabihin kung ikaw ay nasa tawag dito, nasa field ng education theory, instructional theory. Pwede natin yung gamitin. Okay? Tapos kung ikaw ay nasa field ng advertising and marketing theory, ang dami niyan. 'Di ba? Huwag na lang tayong mag-jump doon sa mga sinabi ko. Kasi ano naman tawag dito, baka kayo yung mahirapan. Ngayon, kung magse-search kayo ng mga theory, search nyo lang sa internet, mas simple lang, or mag-RL kayo. Parehas to ng study natin na ano bang theory ginamit neto? Okay, ito pala yung theory. Two-step flow. Sige, pwede natin gamitin to. 'Di ba? Kasi related na tayo dito eh. Ngayon, kapag sa internet naman kayo maghahanap, I always advise na gamitin nyo lang yung pinaka-keywords nyo. Advertising or sample advertising theory. Sample technology acceptance theory. Sample communication theory, sample aesthetic theory. So, maglalabas na yan. Pero search nyo muna ha, mag-further readings na kayo kapag nahanap nyo na yung theory na tingin nyo bagay. Ganon din naman ako guys. Hindi ko naman yan alam na theory yan. Diba? Tawag dito, kapag nagpapakonsult sa akin yung mga advice ko, ang ginagawa ko lagi, sige, ano nga study natin? Okay, ito yung magiging focus niya. So maghahanap ako sample advertising theory or sample communication theory. Then titingnan ko yung magiging talagang fit. I-analyze ko, ito ba talaga yung bagay sa problem natin o hindi. So ganun maghanap ng theoretical. Huwag kayong matakot na, sir, wala akong masyadong alam na theory. Kahit naman ako hindi naman ganun kadami yung alam ko. Or kung alam ko man siya, nakalimutan ko na siya. That's why, research nga to Diba? So maghahanap ako ng mga theories na babagay sa akin para magawa ko yung mismong chapter na to or yung aking theoretical framework. Okay? So kung hindi ganun yung nagiging step nyo or phases nyo, mahihirapan talaga kayo. Diba? Kaya nga laging may internet ang ganda na nga ngayon internet na lang diba? Dati hindi, pumupunta pa ng library. Ngayon hawak mo na nandito ka na Sample communication theory, sample aesthetic theory. Maglalabas na yan. Kung hindi nyo pa maintindihan yan, manood kayo sa YouTube. Ginagawa ko rin yan. Kunyari may isa akong theory, na hindi ko maintindihan talaga. Kumbaga parang paikot-ikot wala akong maintindihan. Ang gagawin ko is, isa-search ko yung theory sa mismong YouTube, then manonood ako kasi may mga may mga graphics yan. So mas naiintindihan ko sila. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Now, sasabihin nyo, sir, pwede bang walang theory? Hindi po. Wala kayong theory sa proposal, ire-redef ko kayo. Usapan na natin yan, ha?
Wala kayong theoretical, wala kayong conceptual, redef kayo niyan, matik. Hindi ko napapahirapan ng sarili natin. Pag nakita kong theoretical nyo ay wala, as in wala, redef yan. Ngayon, bibigyan ko naman kayo ng idea during the defense, pero i-redef ko kayo. Pangalawa, kung may mali dyan, okay lang. Yun naman okay lang sa akin. Mali yung theory mo. Eh, hindi ka subject for ano dyan, for the defense. Kasi baka naman pwede pa nating ma-plancha. Kunyari, 4 na theories, katulad nung last year, 4 na theories yung gustong gawin. Okay naman. Kaya lang, sabi namin, sobra na. Kumbaga parang too good to be true na ang mangyayari dito. Bawasan na lang natin. So, binabawasan namin. Sir, ilang theory ba talagang kailangan? Sabi ko nga isa. Pero kung kaya nyo dalawa, dalawa. Kung kaya nyo tatlo, tatlo. Pero akin, okay lang kahit isa lang. Okay? Kasi it will also create a uniqueness. So, ganun din. Kung wala kayong theoretical, malamang wala kayong magiging conceptual. Simple lang yun. Diba? Sir, bakit po yung ibang study, experimental sa CCS, sa IT, IS, wala naman po silang theoretical eh. Ang tanong, nasaan ba sila? Na department? Computer studies. Iba talaga yon. So kung doon kayo titingin ng doon kayo titingin ng sample paper nyo, maliligaw kayo. Kasi nasa arts tayo, guys. College of Arts and Sciences. Dito pumapasok yung pagiging art students natin in terms of theory. Okay po? That's why mahalaga na may theoretical framework tayo. So lahat ng nasa College of Arts and Sciences ay may theoretical framework. Kasi ide-defend nyo sa akin yan eh. Totoo naman. Sir, may mga study na walang theoretical framework, di ba? Kapag experimental. Which is totoo. Tama naman. Sir, meron naman pong study na walang theoretical framework, diretso conceptual. Yes, of course. Pero ang tanong sa akin, saan nyo i-base yung SOP2? Yun lang naman yun eh. Pangalawa, paano magiging innovative yan? Paano magiging research-based yan? In terms of our department, which is College of Arts and Sciences. Okay? So, hindi nyo na sa akin pwedeng i-defend na, sir, meron po kasing mga study talaga na walang theoretical framework. Kasi yun lang din ang isasagot ko or ibabara ko sa inyo during the defense. So, might as well to find or look for theoretical framework. Now, for further information here, ganito ang nangyayari kapag nagte-theoretical framework tayo. Ayan. Dito tayo. Ayan. Theoretical framework. Sa theories na to, makikita nyo, meron akong hinanap. Hindi po ako nag-record ngayon kasi ang daming wala. Ang 91 students dapat kayo dito pero wala. Mostly wala yung students, so hindi ako nagre-record or magre-record ngayon. Okay? So now, ganito yung theoretical framework natin. Nakita nyo dito, kung nakikita nyo, ang liit ata, I don't know. Kaya maganda sana to doon. Pero ganito yan. Meron akong 3 theories for communication, aesthetic, and then technology. Ito yung sinasabi nating theoretical framework ko na ginawa. Bakit? Kasi 3 theories yan. Meron akong affordance theory, elaboration theory, and then technological acceptance model. Okay. Yung 3 theories na yan, guys, nung theoretical framework ko, diniscuss ko lang siya and paano siya magagawa. So, ang output niya is mismong yung mobile application. Sir, bakit kayo gumawa ng sarili niyong theoretical framework? The answer nga po is because may 3 akong theory. So yung 3 theory na yan, hindi ko yan pwedeng 3 theories din or 3 models din yung nakikita. Mag-share ako ha. Wait lang. Affordance theory of social media. Saan ba natin ginagamit ang affordance theory? Actually, ito yung idea kapag gusto nating makuha yung initial knowledge ng isang tao. For example, sa affordance theory, ginagamit yan sa technology. Bakit sanay ang tao na kapag nakakita ng X, okay? Kasi sa PlayStation, ayun yung naka-indicate. So, affordance nun sa tao, na tinitignan niya na kapag nakakita siya ng button na ganito, ang ibig sabihin niyan is okay or select. Okay.
nakakita siya ng pintuan or nakakita siya ng pintuan sa left. Tinitignan ng tao or perceive ng tao doon ay entrance ito. Kasi that's affordance. So, ganun ko tinignan yung yung theory ng aking gagawin na yung theory na gagawin ko sa aking mobile application. Meron ng idea yung mga tao. Kapag nakakita siya ng red dyan, ibig sabihin that's a record. Nabilog na red dyan, that's a record. Nakakita siya dyan ng screen, ibig sabihin may lalabas na animation. That's affordance. So, i-share ko lang yung screen ko. Ayan. Nakita nyo dito, si affordance theory, kunyari, ito, si no affordance theory, ito, of creativity. Saan ko ba? Ito. Actually, ito. Ayan. Ito yung model ni affordance. Ayan. Nakikita nyo naman, no? Product affordance, platform affordance, IT and ibig sabihin, affordance, interaction, realization. Okay. Kung yan yung gagamitin ko, ito na as is yung magiging theoretical framework ko. Gets nyo? Kung stand-alone na theory yung gagamitin ko, ito na mismo yung gagawin ko na theoretical framework ko and i-discuss ko lang paano ko maipo-formulate yung SOP ko in terms of this theoretical framework. For example, affordance, interaction, and then realization. Ibig sabihin, pwede kong tignan as a preference what are the preference of students in watching animation for their affordances. Now, for the number 2 SOP, how affordance theory will help the students to interact with the mobile application. That's the second SOP. And then, third SOP, kung ito lang yung theory na gagamitin ko, what are the evaluation of the student in terms of the interaction, user interaction from my mobile application. Bakit interaction lang ang ginamit ko? Kasi according to the theory na gagamitin ko in affordance, interaction and then realization lang yung nasa loob na tenets niya. So, pwede kong hanapin yung evaluation ko using interaction. Pwede naman realization. Like for example, what are the evaluation of the students in terms of using the mobile application according to their realization. Pwede mo pa siyang palalimin. Ano ba yung ibig sabihin ng realization? Participation daw. So, pwede kang mag-qualitative dyan. It means, nagkakaroon ka ng qualitative interview, ano yung nare-realize ng tao habang ginagamit yung mobile application nyo. So, nakita nyo paano ko sinusulat yung SOP ko based on the theoretical framework. Nagets po natin? Before mag-proceed ako, nagets po ba? Guys? Okay. Now, I hope nagets natin. Okay? Now, sir, bakit dun sa unan yung pinakita sa amin, yung inyong, teka, buksan ko pala yun. Stop share. Bakit po yung unan yung pinakita sa akin, ay meron po akong nakita na tatlo or hindi po yan yung nakalagay dun sa mismong theoretical framework nyo? The answer, it's because meron pa akong dalawang dinagdag na theory. And guys, number 1 rule sa pagsusulat ng theoretical framework natin ay hindi pwedeng tatlong theories or tatlong model yung nakalagay sa section na yon. Tandaan nyo yun hindi po pwedeng tatlo. So, ang ibig sabihin lang niya ay, nasan ba yun? Ang ibig sabihin lang niyan, magpo-formulate ka ng bagong framework mo kung ikaw na ay gagawa ng sarili mong, kung gumagamit ka na ng mas maraming theory sa inyong theoretical framework. So, nasaan to? Nawala. Academic, third term. Week 1, typography. Conclusion na to. Second term. Third term. Ayan, chapter. Ayan. Balik ko lang ulit doon ha. So, share ako ng screen ko. Ayan. So,
Ano yung sunod kong theory? Kasi nga, syempre, bida-bida ako. Gusto ko 3 theories ako. So, okay na. Pero okay na sa ano yun, yung aesthetic theory lang. Ibig sabihin, researchable na yon. Pang in-depth research na yon. Okay, gagamitin ko si affordance para sa aking gagamiting technology. Pero dahil, sabi ko nga, bida-bida ako, gusto ko maraming theory, so gumamit ako ng sinasabi nating elaboration theory. So, magsa-search ako dito, elaboration theory. Elaboration theory. Ayan. So, sa elaboration theory ko, ito yung model naman niya. Actually, tenets na yan, hindi ko na tinignan yung model niya, pero based on Revolut's elaboration theory, meron daw siyang mga tenets or 7 treatments of elaboration theory. Ano yon? Sequence, synthesizer, summarization, analogy, cognitive strategy activator, and then learner control. Saan ko ginamit si elaboration theory? Ginamit ko si elaboration theory para malaman ko yung magiging sequence ng aking ginagamit na tawag dito, yung aking ginagamit na mobile application. So, lahat yan ay gagamitin ko. That's why, kung stand-alone na gagamitin ko yan, ibig sabihin, dyan ako po papasok. What are the needed sequence from the mobile application that can be developed or that will be developed? Kung ayan ang gagamitin ko. Pero nung ginamit ko yan sa study ko, ang nangyari is, 3 sila. So, ginamit ko lang yan for communication part. That's why my SOP number 2 is, what are the needed elements from the system mobile application according to the 7 treatments of elaboration theory? So, ibig sabihin, specific elements ng elaboration theory ang gagamitin ko. Ano yun? Elaboration elements, elaboration sequence, elements of synthesizer, summarization. So, ayan po yung mga elements na hinanap ko dun sa research ko. And then, my third theory na ginamit ay, technological TOM theory. Yeah. TOM theory. Si TOM theory, ito yung ginagamit. Perceive is of use, perceive usefulness. Ayan. Okay? So, ginamit ko ba yung behavioral intention to use, actual system use? Of course, ibig sabihin, ginamit ko tong theoretical framework ko, itong theory na to, for evaluation naman. Kaya ako gumamit ng 3 theories. So, ano yung nangyari siya? Ano yung nangyari? Pakita ko to sa inyo. Nasaan siya? Ito. So, ito yung theoretical framework ko. Ito pangatlo. Okay, ito. Sinabi ko lang dyan, so, lahat ng nangyaring theory, gumawa ako ng sarili kong framework, affordance theory, elaboration theory, and then yung, actually unified pala to, unified technology unified theory to, unified technology theory ata to. But anyway, so, hindi ko na ginamit isa-isa yung kanilang mga model. Ang ginawa ko, I just indicate all the elements na gagamitin ko or tenets ng gagamitin ko sa mga theories na yon, and then ano yung nabuo niya. So nakalagay dito, the theory is to help in developing the interface design that is effective and interesting. Communication, utilizing this progress, blah blah blah. So just simply stating kung ano yung gamit ko. So that's how my theoretical framework developed. So kaya siya hindi same na gamitin, ibig sabihin, kasi nga, kaya nga ako gumawa ng sarili ko ng framework kasi nga, may 3 models akong gagamitin or may 3 akong theories na gagamitin. So, sir, question, kung gagamitin ko po yan na, na model, na theoretical framework ko, pwede po. Yes, pwede, pero sa akin na siya nakasite. Kasi nakapagawa na ako ng sarili kong theory, and this is, tawag dito, this is a published work na. So, ngayon, meron na akong theory. Ang tawag dito is, wala pa. Ibig sabihin, hindi ko pa siya kasi pinapangalanan. Pero ito na yung theory ko.
So kung gagamitin nyo yan, ganitong-ganito yung itsura ng paggamit nyo ng theorem ko mismo in theoretical framework. But the question here is, ba't nyo gagamitin? Are you using your material as educational, as an assistive tool? If yes, pwede. Kung hindi, wag na. Kasi meron diyang communication theory. Sir, paano po kung kukunin ko lang yung affordance theory? Ang isa-cite ko dito, edi yung mismong gumamit ng stand-alone affordance theory, hindi yung ginamit lang sa iba pang aspect. Kasi katulad nito, yung affordance and elaboration, lahat naman ng tenets ginamit ko dyan. Pero dun sa technology, hindi ko ginamit lahat ng tenets. So may mga binawas lang ako doon. Okay po? Next. Etong theoretical framework na to na nakikita nyo is about theory of gamified learning. Ito wala akong minodify dito. Ibig sabihin, ginamit ko yung theory of gamified learning to produce my research. As simple as that. Ano ang ginamit ko? Theory of gamified learning. Pag sinerch nyo yan, ayan na makikita nyo. Pero sinite ko siya doon kay Sir Devi Nair, wherein ito yung huling gumamit ng theory na to. So, from that, ibig sabihin, ano ba yung SOP ko dito? About attitude and behaviors, about learning, and about game elements. The first question here is to check the pattern. What are the current trend of gamified elements, what are the current trend of the gamified elements based on systematic review? Kasi based on my theory, meron daw game elements yon. So from that, tinitignan ko yung SOP ko na ano ba yung mga bagong pattern or trend ngayon ng gamified elements using new approach, systematic mapping. So di ba? Then yung isang SOP ko doon, ang nakalagay diyan is what are the evaluation towards attitude and behavior. Kasi sabi, yung game elements daw, sa theory, yung game elements daw can affect the attitude and behavior. Gets? Tapos, ang last SOP ko dyan about learning. So, ibig sabihin, nagkaroon ba ng increased learning or significant increase yung learning ng bata base sa attitude and behavior niya doon sa mga ginamit na elements. So, di ba? Simple. Nagamit mo si theoretical framework in developing your SOP. Sir, saan yung instructional material? Sa akin kasi hindi ko na siya ginamit eh. Kumbaga, hindi ko naman tinitingnan talaga yung mismong pedagogy ng teacher. Ang tinitingnan ko is yung mismong technology. That's why, hindi ko na sinama to. Sir, pwede ba yon? Yes, pwede naman. Sa discussion mo naman yun isusulat eh. So for example, in your discussion hanggang learning lang kayo or the researcher limit the theoretical framework to instructional material tenets of the theory of gamified learning. Simple, masasabi na yon. And then ihandaan nyo rin, di ba sa defense, titingnan ko yan. O teka, ang sabi nyo dito, ito yung theory nyo. Pero bakit ito hindi ko makikita sa SOP o hindi ko siya nakikita sa SOP? So that's how theoretical framework work. Do you have any question po, clarification before we proceed to conceptual framework? Nagets na po ba natin? Guys? Okay. How about the others po? Guys, react. If may question, tanong lang po tayo. I know, medyo vague pa sa inyo yung idea, pero dadaan at dadaan din kayo pag nag-research na kayo dyan. Okay? Pero sabi ko nga, yun lang naman yon. Yun yung idea. Kung marami ang theories, create your own framework. Pag iisa lang, gamitin nyo na agad yon to formulate your question. So, bali ganito nangyari dyan sa akin, guys. SOP1, dito ko binase kay aesthetic. SOP2 kay communication. SOP3 kay technology. Dito, SOP1 kay game elements. Dito, SOP2 kay attitude and behaviors. Dito, SOP3 kay learnings. So, ganun yung nangyari sa akin. Okay. Now, paano naman po si conceptual framework, sir? Yan. Si conceptual framework naman, guys, is the concept inside your research. Mag-search tayo ng conceptual framework sa internet. Yan. Conceptual framework. Conceptual framework. Ayan.
So ano ba yung conceptual framework? As easy as this one. Input, process, output. Simple lang. Paano mo nakikitang tumatakbo yung study mo according to your SOP? Kung input, process, output ang gagamitin mo, you just simply indicate what will be the input from the study. Data gathering or yung mga datas nyo galing sa interview, kasama yan. Related literature, reviews, kasama yan. Ano pa? Yung theory nyo, i-input nyo rin yan, malamang, di ba? Ano pa? Yung mga other inputs na pwede natin magamit, like yung mga documents nyo, kasama yan. Then the process. What will be the process? How will you process this towards your input? So, syempre, meron kayong thematic analysis, document analysis. Ano pa ba? Review of literature analysis. Ano pa ba? Statistical treatment. That's the process. Kung gagamit kayo ng theory sa process nyo, walang problema. Kunyari, ang process nyo, tenets ng isang theory. So, pwede rin yun. And then the rest, output. Ano yung magiging output ng study nyo? Eh di malamang, the film. Yun yung basic conceptual framework natin. Actually, tawag dito, bali sir, need po muna alamin ang theoretical before mag-start ng SOP. Pwede yon. Or, i-cross-check nyo kung yung SOP nyo ay pasok sa theoretical nyo. Ganun lang din naman yon. Kung mauna si SOP, edi ang gawin nyo, i-align nyo na lang. Tapos kung hindi talaga pwede, edi mag-paraphrase kayo or mag-revamp kayo ng SOP nyo. Kasi minsan, sa akin, may times na nahihirapan akong mag-theoretical kung hindi ko pa alam yung SOP ko. Yung kahit general SOP lang. Okay? Yung general SOP kasi nandyan na yan yung rationale. So after yung mahanap yung general SOP nyo, kaya nyo na mahanap yung theoretical. So pwede namang mauumpisa muna kayo mag-theoretical, katulad ng ginagawa namin ngayon. Mauna na kayo mag-theoretical and then tsaka kayo mag-SOP. So align talaga. Pero kung may SOP na kayo, i-align nyo na lang yung inyong magiging theoretical. Sir, question. Lahat po ba kayang sagutin ng isang theoretical, ng isang theory lang sa SOP namin? The answer is yes. Diba? Kung hindi kaya, magdadagdag kayo. Paano sir kung simple lang po naman? Gusto lang talaga naming makita yung reach ng audience namin. Ang answer, sa advertising theory ba or sa mga marketing theory ba, yung mga theoretical yung mga theories nila hanggang saan or saan yung time na dapat nakiget ng tao yung ating social media campaign. Baka lang naalala ko lang sa study nyo. Baka kasi question nyo yon na, sir, paano po kung wala naman indicated talaga yung aming theory, pero gusto namin gawin yung SOP na, for example, gusto namin sagutin kung gaano kataas yung naging reach ng Facebook post namin. Ang sagot dyan, meron yan, for sure. Kasi sa advertising theory, hindi naman specific na sinabi social media reach. At pwede nakalagay reach, 'di ba? Or pwede nakalagay engagement. 'Di ba? Ano yung mga theory ng advertising or ng marketing yung nagbibigay ng engagement sa tao? 'Di ba? So para makuha natin yung SOP na 'yon. Okay po? So other question pa bago ako bumalik sa conceptual framework? Kasi itong conceptual framework madali lang naman talaga. So 'yon. Now, meron na kayong conceptual framework. Ibig sabihin, yung input, process, and output. That's the basic conceptual framework. However, we can go beyond that. Ibig sabihin, pwede kang kumuha ng ibang conceptual framework or gumawa ng ibang conceptual framework kahit hindi IPO ang ginagamit natin. Pero as a starter or as a basic, actually, papayagan ko naman talaga kayo kung walang-wala na mag-IPO na kayo. Pero baka naman kasi makahanap tayo ng ibang conceptual framework natin or makapag-design tayo ng bagong conceptual framework natin. For example, ito, combination of game development framework tapos gameplay motivation process
gumawa ako ng sarili kong conceptual framework. Wherein, ang input ko, ganun din naman. Tandaan nyo rin na lagi din kayo may input, process, and output. Kaya lang guys, ang sinasabi ko lang, pwede namang hindi itsurang IPO. Katulad niyan, hindi itsurang IPO, pero IPO din yan. May mga design factor akong i-input. And then, etong output, etong process ko is yung goal, skill, stimulus, rules, take action, ipaprocess yan to have gamified motivation. And then, ano yung lalabas na output? Gamified elements. And from that, magkakaroon ako ng feedback. So that's my conceptual framework. Ibig sabihin, based doon sa theoretical framework ko, I can create my conceptual framework. Another, ito po. Si Source, gumamit ako ng Peirce triadic model ng aking theoretical framework. Sa conceptual framework, ganito ko siya ginawa. Ginamit ko yung mismong symbol niya para makakuha ako ng sarili kong conceptual framework. Ano yun? Kukuha ako ng object. Elements of John Duigan's film Romero from cinematography, general information, and background plot and narrative composition and staging. Tapos, kukuha ako ng signs and symbols embedded sa film. And then, ibababa ko siya kung ano yung interpretation. Then, the last line na meron ako is ano yung ibig sabihin nito sa theology course ng Letran Calamba. Ayun kasi yung study ko. So ano yung nakita natin dito? Base yung conceptual framework ko doon sa, or nag-base yung conceptual framework ko doon sa mismong theoretical framework ko. Sir, pwede pala yan. The answer is yes po. Bakit? Kasi ikaw naman yung gumagawa ng conceptual framework mo. Tinitingnan mo lang paano yung magiging backbone neto sa research mo. So kung ako yung reader, mababasa ko yung conceptual framework, okay. So yung gamit niyang, yung study niya ay tatakbo sa paghahanap ng object, sa paghahanap ng elements ng film, wherein cinematography, general information, etc. Tapos from that, titingnan niya yung signs and symbols na nakalagay doon. Then i-interpret niya to, tapos ipapa-approve niya or ipapa-justify niya yon kung talagang pasok siya doon sa theology course ng Letran Calamba. As simple as that. 'Di ba? Pero hindi ako gumamit ng IPO. Alright? But generally guys, IPO din naman ito. Ano yung in-input? Ano yung naging process? Ano yung naging output? Ang sinasabi ko lang dito guys, pwede naman pong hindi itsurang IPO siya as long as na binabase natin sa theoretical natin yung magiging input nyo. So, ganun din sa akin dito. Ito sa part na to, yung theory ko dito. Ito yung naging theory ko. So, yung naging conceptual ko dito, ganito kasimple. Ano yung aesthetics ko? So, yung interface design, affordance theory. So, nilagay ko lang doon yung mga tenets ng affordance. Ano yung communication ko? And then, paano ko i-evaluate yon? That's a technology acceptance model. So, yun yung naging conceptual framework ko. Pero di ba, IPO din yan. Tingnan nyo ha, magdodraw ako dito. Kasi ganito sa multimedia Inanap nga rin sa akin to nung research ko nung masters. Ang sabi, dapat daw, naka-IPO pa rin kasi ayun yung sanay. So, IPO. Eto guys, kung gagamitin nyo to, ano din to ha, akin na rin to kasi ako gumawa ng conceptual framework na ito. Tapos ito ay evaluation feedback. So IPO pa rin naman, but in a way, naka-design lang siya based on my theoretical framework. Same dito, IPO. Yan. Input, process, output. Yan. Okay? And then ito, laging may evaluation ako. So, yan. So, that's how conceptual framework work. Iba rin kasi department ang iba rin, dito muna ako. Bali magkaiba po. Yes, actually magkaiba yan ha. May ibang advertising theory tayo and then marketing theory. You can focus on one.
Pero pwede yung pagsasamahin yan tapos gawa kayo ng theoretical framework. Tama si Quintos, magkaiba yan kasi nga iba yung approach ni ang marketing kasi is mostly for tawag dito for participants analysis. Kaya may SWOT analysis yan. So, ang marketing is more on needs analysis and participants analysis. Ang advertising is more on pwede ka mag-creative analysis dyan or creativity, the output itself. How to sell your product based on the output na ginawa mo. That's advertising. Okay? And marketing is how the product will accept by the market, by the target audience or consumers. Okay? So creative social media campaign measuring and ano to? Meron pa isa. So creative social media campaign is not equal measuring engagement. Eh di two different ways po pala sila. So hindi, tingnan natin siya. Ano bang gusto mong engagement? Kasi pwede nating sabihin paano mo ba i-measure yung engagement ng tao. If it is creativity, then advertising theory yan. But if it is their perspective as a consumers, hindi, edi iba yun. Marketing ka papalo doon. Okay? Kasi kung advertising theory ang ginamit mo, baka yung elements ng tawag dito, ng design mo, yung pinapa-evaluate mo or mini-measure mo. For example, nakakita ka ng artista. Gumiti dyan si John Doy. Si John Doy. Luma, no? Sinong artista? Basta may artistang sikat, gumiti dyan. Ayun yung pina-measure mo. Na-engage ba yung tao gamit yung artista na yon? Ang answer dito is advertising, not marketing. Pero kung sa marketing natin siya papalo or ipapasok, ano yung naging impression, kahit hindi yan mabenta, kahit hindi yan makuha niya, ano yung naging impression niya, yung nakita niya si artist na lumabas sa commercial. Kunyari, ginawa ko ng study to. I-analyze ko yung engagement ng tao nung lumabas si Liza Soberano sa commercial ng tawag dito, sa commercial ng sa commercial ng Goldilocks. Okay. Hindi ko tinignan kung paano na-advertise ni Liza Soberano yung mismong Goldilocks. Tinignan ko kung gaano kataas yung engagement through sales. Ibig sabihin, tumaas ba yung sales at bakit nung lumabas si Liza Soberano doon sa commercial. So ang ginamit ko doon is marketing. Kasi yung thesis na ginawa ko na yon, actually MBA yon, Masters in Business Ad yon. Pero ganun ang atake ko. Binayaran ako doon. Nagsusulat din po ako ng thesis. So kung may mga kaibigan kayo na gustong magpasulat, tiwala kayo, makasusulat ko yan. So napag-graduate ko to. Hindi ko na sasabihin ng school, pero school siya. So yon, ayun ang ginamit kong study sa marketing. Ibig sabihin, kaya nakapasok yung study na yon, it's because marketing ang tinignan namin, engagement doon sa isang element ng tao. Okay? So, kaya masasabi natin na magkaiba talaga sila. Pero ang tanong kasi dito, saan ka ba nakafocus? Is it engagement in terms of the creativity that you put or engagement in terms of the people's perspective? So, dun mo siya sisilipin. Pero kung parehas yun na gusto mong gawin, kunyari gusto mong parehas yung gawin, dalawang theory talaga yan. Maghahanap ka ng pwedeng mag-fit doon sa, maghahanap ka ng dalawang theory na pwedeng mag-fit doon sa magiging study mo. Katulad nung sa akin, yung pinakita ko sa inyo, naghanap ako ng dalawang theory na fit, affordance and elaboration. Fit siya. Kasi yung elaboration ay tinitingnan mo lang yung sequence eh. Yung mismong content. Ang affordance, tinitingnan mo naman yung content ng interface design mo. Nagets mo? Si affordance, ang tulong niya is interface design. Si elaboration, ang tulong niya is communication, the content itself. So, hindi siya nagko-conflict. So, ganun yung gagawin mo. Pag nakita mo na nagko-conflict na yung dalawang theory mo, parang pares lang naman to or parang magkaiba yung mangyayari. Huwag mo nang ituloy. Okay? So, di ba pwede itong measuring engagement sa advertising? So, yun, nasagot ko na yan. Iba yung measuring tool na gagamitin mo in terms of advertising and then marketing. Pwede mong gamitin kasi si marketing kahit SWOT analysis lang. Yun lang yun. Okay na yun. Pag nag-SWOT analysis ka, makikita mo kasi kung ano yung magiging trend
ng iyong gagawin. So ano ba yung magiging opportunity nito? Then after nun, gumamit ka na ng ibang advertising theory for the measurement naman ng engagement naman para sa social media campaign. Kasi 'di ba naalala mo diyan, ang sabi ni Dean, kailangan yung mismong sabi ng research chair and then ni Dean, kailangan malaman natin na yung elements mismo talaga yung nagustuhan ng tao. Not really because ito yung market mo. Nagets mo? Kasi tinasabi natin dito, kahit hindi maganda yung elements niyan, kung market mo talaga yan, magdo-donate yan. So dapat papatunayan mo na yung bagong elements na nilagay mo or yung design mo mismo yung nagpa-engage sa kanila. So that's the advertising theory. Okay po? Nasagot ba ito? Guys, kaya nakapokus ako sa kanila kasi may question sila. Kaya nga mas maganda, mag-ask kayo ng question. So sasagutin natin kung kaya namang sagutin. So katulad niyan, kung ewan ko kung naliwanagan na or kung may nakuha kayo dun sa sinabi ko, but technically, ganun yun. So kung uupo ka sa akin, uupo kayo sa akin sa defense, it means na, yun, ganun na yung mga unang question ko doon. O bakit kayo na ganitong theory? Diba? Nakafocus lang naman kayo sa nakafocus lang naman kayo kay advertising or social media campaign. Yan. Okay po? So, yun. Actually, ganun lang ang conceptual and theoretical. Diba? Nagets nyo na? So, theoretical and then conceptual. Again, papayagan ko naman kayong mag-IPO as long as na baguhin naman natin. Kasi gusto ko naman maganda pa rin, hindi naman maganda, but comprehensive and at the same time, innovative naman yung paper natin kapag nagsusulat tayo. Sir, yung sa exhibit po, pwede kaming kumuha naman ng theory based dun sa mga previous na subject. Yes, tama po. So, sa mga graphics, ang theory kasi ay graphics eh. Usually graphics papalo yan. So, communication pa rin yan. Kasi ang exhibit naman is to communicate eh. Then yes po, pwede kayong kumuha ng mga theory based dun sa mga previous. Kaya nga nagdi-discuss kami ng theory. Kaya nga nagdi-discuss kami ng mga idea, fundamentals, para at least meron kayong ilalagay sa capstone. So yun naman po yun. Pero ito sa exhibit, I think kung may mga mag-exhibit kayo, awareness, communication yan. 'Di ba? Katulad ng film. Kapag education, mostly instructional model yung ginagamit or theory yung ginagamit namin doon. So yon. Any question pa po sa conceptual and then theoretical before we proceed to the last three sections? Guys, clear na tayo ha. So theoretical and then conceptual. Conceptual, paano mo gagawin yung mismong design, yung mismong study mo. Katulad nito, last na. Yung study ko, magi-insert ako ng mga design factor. Then, ipaprocess siya para maging gamified motivation elements. Tapos, ipapa-evaluate ko yon kung talagang tama yung mga elements na yon. So, that's how my study will work. Dito, titignan ko yung cinematography, titignan ko yung information and background plot, narrative, composition, and editing. From that, titignan ko yung signs and symbols. And then, i-interpret ko siya. Tapos, i-relate ko siya or i-align ko siya. Ay titignan ko siya kung align ba siya dun sa course na tinuturo. So, that's how conceptual framework work. The blueprint of your study. Pero dito, guys, hindi ko lang siya basta sinulat na IPO, katulad netong part na to. Ayan. Hindi lang siya basta nakaganyan, the IPO. So, mas naging creative ako sa pagsusulat neto. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Naka-input ang demographics. If your study needed a demographics as an input, then ilalagay niyo siya. Okay? Next, wala pong mag-IVDV na conceptual framework. Hindi sa atin yon, pang-action research lang yon. So walang mag-IVDV conceptual framework. IPO ang pinaka pinakamadaling conceptual framework na pwede natin gamitin. Okay po? Do you have any question po? Clarification before we proceed to this one? Guys? Question, clarification po? None? Sure? Okay, so if none, punta tayo sa fourth section, scope and limitation. Ano ba yung scope and limitation natin?
Guys, this will provide a justification on the choice of the scope for the research problem. Take note, ang scope and limitation po natin ay hindi scope ng inyo hindi po limitation ng inyong capabilities or skills. Hindi po rin limitation ng inyong tawag dito, ng inyong time. Ang scope and limitation natin nagbe-base on our justification. Why do we need to use this? Why do we need to have this idea specific towards our study lang? So meron tayong first scope and limitation. Ano yon? Yung scope and limitation natin, pwede nating masabi dun sa mismong ide-develop lang natin na output. And then pwedeng mismong lokal lang. Okay. Tapos ano yung type ng inyong ano yung type ng output na gagawin nyo lang? Gathering or data gathering procedure, pwede. Okay? Tawag dito, yung inyong lokal and then yung inyong sampling. So ayan yung unang pwedeng scope and limitation nyo. For example, social media campaign, saan nyo lang siya ilalagay? Exhibit, saan siya papwesto? Gaano kadaming artworks lang? Film, anong type of film na yung gagamitin nyo? Sino yung participants nyo? That's a scope and limitation. Okay, now, tignan nyo rin guys na ang scope and limitation ay merong tinatawag na technical limitation. Sir, ano po yung technical limitation natin? Ito yung technical specification na gagamitin nyo. For example, graphic design, number of pages, aspect ratio, compatibility issue, security, okay? Number of participants, kasama yan. Now, you will always justify your scope and limitation based on the study, especially technical limitation or technical scope and limitation. For example, in your graphics sa exhibit, in your graphics, bakit gagamit kayo ng A4 size instead na sabihin nating A3 size? Bakit gagamit kayo ng 25 pages instead of 100 pages? Bakit gagamit kayo ng sabihin natin ng mobile application instead of web-based application? It must be justified according to reference. Pwedeng according to the study or according to your limitation. Pero hindi nyo sasabihin na bakit kayo magtutudi lang? Kasi po, the researcher doesn't know how to do or how to model a 3D character. Hindi ganon. Okay? Kung magtutudi animation kayo, i-justify nyo siya based on the idea na kasi po ang 2D, ito yung kaya niyang gawin. And in contrast to 3D, wala pong ganitong mangyayari. Nagets nyo? Kahit nga pa ano lang yan eh, tawag dito, pa keme-keme lang na justification yan eh. Kunyari, alam naman natin much better talaga ang 3D in terms of entertainment. Diba? Pero pwede mo sabihin, it is entertaining according to the study of ganito ganyan. Nagets nyo? So that's how we tawag dito, we write our scope and limitation. Laging merong justification. Kasi kung wala, itatanong namin yan, ba't nyo pa ililimit yung study nyo sa sa 1920 by 1080? Bakit ililimit nyo yung animation sa 6 minutes lang? Ano bang meron sa study na hindi ba pwedeng lumagpas ng 7 minutes? Hindi ba pwedeng ilumagpas ng 1 oras? Lalo na sa mga film ha? Number of pages. Then of course, yung scope and limitation natin in terms of our study. Pinakita ko na sa inyo. Ano ba yon? Yung lokal, yung sampling, yung mismong reason, bakit yun, yung mismong magiging output nyo. Diba? Ayan. Sundan nyo lang to. Ano ba yon? Yung mismong output, yung mismong lokal,
yung mismong category ng aking mobile application, yung mismong mga participants, sampling, yung mismong mga elements, yung mismong theory. That's also part of scope and limitation. Okay? Do we have any question po, clarification before we proceed to other section? Guys? Don't worry, hindi naman kayo mag-aano dyan, marere-def dyan. So, hindi namin po pwede ilagay na limitation po na for development lang po kami since hinahanap na nga po yung measure ng engagement. Pwede rin yon. Pwede rin yon. So, the researcher, the focus of this study is to develop the project, and it is to develop the specific project, and it is limited to measuring the engagement for public for the consumer. Pwede nyo ring i-limit na hindi ang scope nyo dito ay tawag dito development lang for evaluation, naka-quota based, hindi kayo naka-quota based, 'di ba? Hindi nyo rin sinasabi na kung ano pa ang pwedeng maging limitation doon sa mismong project. Kasi i-disapprove naman yan or i-approve naman yan ng panel eh. For example, sa inyo Bandula, nakita na okay, limitation nyo to. And naisip ng panelist, nagkaroon ng ng trip, tinrip kayo. O hindi, gawin nyo din yung engagement. So wala kayong magagawa. 'Di ba? Basta i-limit nyo na yung mga hindi nyo kayang gawin or i-limit nyo na yung mga hanggang doon lang sa focus nyo. Ganun lang naman kasimple siya. Okay? Other question po? So yung sa tanong mo kasi, it will up to you and it will up to panelists. Depende kung paano namin talaga makikita yung takbo ng study sa research methodology mo. Okay? So kung tingin mo sa una pa lang, sabi nga ng advisor mo, ilimit muna natin hanggang dito. Then isulat nyo muna yon. Tapos kami nang bahala, i-check yan kung talagang kailangan o hindi. Alright? Pag pumayag kami, di walang problema. Kung hindi, tuloy natin yung engagement ng measuring ng engagement nyo. Alright po? Other questions? Scope and limitation? Again, studies limitation and then technical limitations yung kailangan nyong sagutin. Now, for the next one, ito significance of the study sa inyo na yan. Pero guys, may ibang format tayo kay NU ha. Ang format natin, gine-generalize natin yung section. For example, ito, promotion of values and social relevance. How your study will contribute to the nation building. How your study will contribute to the existing body of knowledge. Ito rin naman guys, for example, significance of the study, MMA students, future researchers, teachers, students, then i-justify nyo. Yun lang din naman po ito. Kaya lang, ilalagay na lang natin siya kung saan siya nakakategorize. Kunyari, ang study nyo is creating a developing a mobile application. So ngayon, students ang primary beneficiary nyo, yung significance of the study nyo. Saan ba siya papasok? Existing body of knowledge, promoting of value and social relevance, or contribution to the nation building? So I think that's the a continuous improvement of teaching learning process kung isasama natin yon. So future researchers, of course, contribution to the existing body of knowledge. To the MMA field, contribution to the nation building, 'di ba? So doon natin siya gagamitin. So hindi na kasi sa atin yung format na isa-isa per beneficiary. So dito i-generalize na natin siya. Okay po? So pero ang significance of the study guys is a written statement that explain why your research was needed. It is a justification of importance of your work and its impact on your research field, its contribution to the knowledge, and how others will be benefits from it. Take note guys ha, isipin natin lagi, dapat itong study natin will benefits the MMA program, not other program, or kung magbe-benefits man yan sa other program, tayo ang general or tayo ang primary beneficiary neto. Kasi yung iba ito nakakalimutang ilagay eh. O sige nga, tanong ko, ano yung magiging benefits neto sa MMA field? Sagutin nyo yan ngayon. Sagutin nyo yan mamaya. Gagawa ako ng exhibit, gagawa ako ng social media campaign, gagawa ako ng
animation, gagawa ako ng film. Ano ba yung magiging contribution nito in our field? Ano ba yung magiging benefits nito sa aming field? Bukod sa beneficiaries nyo, sa mga lokal nyo. Siyempre may mga lokal na kayo dyan. Okay po? Then the last one is definition of terms and acronyms. So when we say definition of terms, yung mga technical jargons, like 2D animation, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng model nyo? Anong ibig sabihin pag sinabing tawag dito purification? Anong pag sinabing sabihin natin ano ang ibig sabihin dito ng term na gestalt? Ano yung pag sinabing proximity? So, yung mga technical jargons na relation sa field natin, wag naman lahat, 'di ba? Yung tipong kapag ikaw ay wala sa field na to, at babasahin mo yung thesis mo or yung capstone mo, pwede mo siyang i-define. Anong ibig sabihin ng is in, is out? Anong ibig sabihin ng aspect ratio? Anong ibig sabihin ng ng looping in film, in animation? So, laging ganun ang iisipin nating definition of terms. Pero kung general term na yan, huwag nyo na po siyang isama. Also guys, ang definition of terms is not just copy-paste of your of technical meaning. It is based on how will you paraphrase it or how will you understand it. Kasi yung ibang ginagawa, definition of term, is in, is out. Or sabihin natin, abstract dynamism, may nabanggit kayo doon. Abstract dynamism, tapos copy-paste. Hindi po ganun ha. Kasi papasok yan sa plagiarize, or papasok pa yan sa Turnitin, dadagdag yan sa number of index. Ang gawin nyo, i-paraphrase nyo. Paano nyo i-explain yan in 1 to 2 sentences? Ganun lang naman po ang definition of terms. Then acronym, kung meron kayo diyang binigay like MMRO, FLO, ASF, ADI, SMAR, ano pa ba yung mga model, kung ano mang mga meron kayong binigay na acronym, so ilalagay nyo lang yung acronym niya and then ano yung ibig sabihin nun. Okay po? Now, insight guys, do not fear rejection. Technically, in your research, in your proposal, you will feel rejected. Rejected in a way na, bakit ayaw nila yung idea to? Gusto namin to. Ganun talaga. Kasi tatlo kami eh. Tatlo kaming uupo dyan, tatlo kaming may alam yan. Kahit may advisor kayo, ibig sabihin, tatlo kaming tumitingin yan, tatlo kaming magkakasundo-sundo. Now, kung maire-reject man yan, kasama yon sa paglaki. Kasama yun sa pagtanda, ibig sabihin. So ngayon, katulad ng title proposal, may rejection na nangyari. Hindi nyo hindi matutupad yung gusto nyong output, hindi matutupad yung gusto nyong context, hindi matutupad yung gusto nyong element. So, kasama talaga yan. Be patient and humble. Technically, kailangan tayong maging pasensyoso sa pagsusulat. And then, sabi nga natin, I know may mga alam tayo, 'di ba? And then pag nagtanong si panelist, be humble na lang. Kung talagang alam natin na tama 'yung sagutin natin siya with a formality, 'di ba? Sir, according to the definition kasi, sir, according to the study kasi. So, ganoon na lang. Wag na lang tayong masyadong maangas or mayabang, 'di ba, kapag tayo ay nasa mismong defense. Well, technically kasi yung mga panelists din naman natin is, ayun, mag-aayabang yan eh. 'Di ba? So, hayaan na lang natin sila. Then, learn to strategize. Ano yung sinasabi natin learn to strategize? Of course, strategize how will you write this. Kaya nga, di ba, tinuturuan ko kayo ng mga advice na kung saan, eto, unahin nyo munang mag-theoretical, then SOP, or mag-RL na kayo, then mag-write kayo habang nag-RL, nag-i-introduction, para at least meron tayong nauumpisahan. Kasi kung hindi natin i-strategize yung pagsusulat natin, kayo din mismo ang mahirapan. Nagme-methodology na kayo nang wala kayong SOP. Nagko-conceptual framework kayo nang wala kayong theoretical. Nagte-theoretical kayo nang wala pa kayong topic. Aba naman, baka naman. 'Di ba? So yun yung sinasabi natin dito. Always be optimistic. I always tell my
students in research, sa inyo yan. Kami naman ay taga-silip lang, taga-basa lang. Wala kaming ibang iintindihin dyan, wala kaming ibang sasabihin dyan, kundi yung tama. Kasi systematic writing to it. But sabi nga, di ba, katulad nito sabi ni Bandula, sir, hanggang doon lang po kami sa limitation namin. Eh di, ipaglaban nyo. Di ba? Kung may ilalaban, eh di go. Pero kung hindi, balik tayo sa pinakaunang point, do not fear rejection. Be mindful of the journal standards. Yan, sabi ko nga, article mining, data gathering procedure, be careful with that. Especially writing chapter 1 and 2. Kasi nga, pag hindi pasok sa standard ng pagiging journal yung nahanap nyo, then hindi rin yan magiging effective, hindi rin yan magiging appropriate. Kunyari, kumuha kayo sa Pinoy.com blogs or PinoyBlogs.com, kumuha kayo dun sa mga blogging site. Hindi kasi natin alam kung gaano siya ka-accurate. Kumuha kayo pero yung mga government site, secondary sources yan. Okay lang yon. Kunyari gusto niyo kumuha ng statistic regarding the people, gaano na ba kadaming tao ngayon? Gaano ba kadami ang nabubuntis? Gaano ba kadami ang merong mental illness? So baka merong mga statistic numbers ang government diyan. So pwede naman iyon. Pero other than that, journal standards yung hinahanap natin. Then collaborate. When we say collaborate, guys, 4 kayo, 3 kayo, 4, malamang sa malamang collaboration yan. Do not work alone. Mahihirapan kayo. But like I said, designate a student or a person na kayang gawin ito. For example, hindi mo naman ganun kagamay yung study mo pero kailangan mo makipag-collaborate. Then just do the definition of terms, an acronym. Go create your conceptual framework. Kasi ang conceptual framework, guys, ay very basic na lang kung makukuha mo na yung SOP theoretical and magagawa mo na yung conceptual. Pero kung ikaw yung leader nito, my advice is to write, ikaw mismo yung magra-write ng SOP, although yung SOP, ano yan, ano kayo dyan, collaboration yan ha. Huwag yung, hindi ako leader, ito yung SOP natin. So pag-usapan nyo. Pero when I say writing, yung mismong format niya. Tapos theoretical, ikaw ang may pinakamahalaga. Introduction, ito yung nagiging common mistake eh. Pag madali daw ang gagawin, introduction. Or kapag hindi ka ganun kagaling magsulat, introduction, no. Ang introduction pinapagawa natin sa pinakamagaling magsulat sa inyo. Kasi nga, that's the first part of your thesis na kailangan maayos. So ang suggestion ko, kapag magkakaroon na kayo ng collaboration, yung susulat ng introduction, siya na yung pinakamagaling magsulat or siya yung may alam ng study nyo. Kung hindi man, at least hanapin nyo ng RL. Hanapan mo nga ako ng sino nagsabi nito, tapos ako na ang magpaparaphrase. Ganun na lang, 'di ba? And lastly is build your credibility as a researcher. When you say credibility, of course, guys, ang dami kong last year may nakita akong turn AI detected. Pinagbibigyan ko lang ngayon, hindi na. Plagiarized work, wala naman so far. Pero sabi nga natin, we need to build your credibility as a researcher. Kasi technically, pagtapos na ito, magpa-publish ulit kayo ng research or baka mag-research pa ulit kayo. So, kailangan ma-build natin yung credibility natin as a researcher. So, from that, guys, I hope you will be happy while writing, diba? And that's all for chapter 1. So, may question lang dito. Bali, if may madadagdag po, rewriting na lang po ulit ng paper, sir. Yes, gano'n na lang naman yun. Huwag kayong mag-alala. Kung kaya kong i-defend yan, rewriting na lang, revise na lang tayo, sir. Or, na lang, huwag na nating ipa-redef. Guys, ganito ha. Hindi naman sa nagyayabang o hindi naman sa magmamalaki. Pero, may say ako pag sinabing wag nang i-redef or wag nang or mag-redef. It means as a chair or as a research chair pagdating sa panelist, unless nandiyan si Sir Lian, so yun lang naman ang nakakapagpakontra sa akin. Kapag wala siya, nasa akin lahat ng say. Ibig sabihin, although kahit naman nandun naman, may say ako. Ibig sabihin, kung ako mismo yung nagpa-approve dyan, okay yan, masasabi yan.
Pero kung ako na mismo ang magsabi, hindi, i-redef natin to kasi wala akong makitang ano talaga, kakapulutan, mare-redef kayo. Para lang yan yung nangyari dati. Yung ibang panel sinasabi sa akin, hindi na sir, wag na tayo mag-redef. Sasabihin ko, hindi, kailangan natin i-redef. Kasi nga, wala eh. Walang pupuntahan. Pero may mga times na kinakausap ko na yung panelist na hindi na natin i-redef. Anuhan na lang natin, tutukan na lang natin yung revision. So kapag ganun ang ganun na naging statement ko, swerte nyo. Pero kung hindi, kasi kung ako mismo yung, kaya nga sabi ko, maging mabait lang kayo sa akin. When we say maging mabait, mag-submit kayo ng mga kailangan. Magsabi lang kayo ng mga na makakailangan. Hindi naman sa personalin ko kayo. Ang sinasabi ko lang is, may chance ako kasing i-defend nga kayo na wag na, naman, maliit na lang naman yan, major revision na lang. So yun. Pero hindi naman ako nagiging subjective dito. Nandun pa rin ako sa part na wala hindi talaga siya kayang ayusin. Kumbaga, kailangan nyo pa rin i-redef yan or kailangan nyo i-present ulit yan kasi lahat ng idea ay wala. Kaya nga sabi ko, klaruhin nyo ang SOP nyo para maklaro nyo yung research methodology. Kasi pag nakita ng panelist niya na hindi maayos ang SOP nyo, malamang ang assumption na namin diyan, hindi rin maayos ang methodology. So, kung lahat ng methodology nyo ay hindi maayos, i-redef nyo talaga yan. Okay? So, pahabol po na question, sir, if need po ng citation for assumption, no, hindi na kailangan. That's your assumption naman eh. Okay? Yan yung assurance na ang assurance ko, kaya ko kayong tulungan. Pero kung ayaw nyo ng tulong, walang problema. Pero sabi ko nga, ang lagi ko sinasabi, etong ilan ba kayo dito? 91. Na ang matend lang ay 57. Good luck sa iba talaga. Pero yung 91 na enrolled sa akin, sabay-sabay kayong makakagraduate. I assure you. Diba? Ayun yung isa. Pero kung kayo na mismo yung ayaw, di wag. Diba? Pero ang goal natin dito by next year, SMX na. So, nasa capstone 1 na tayo. Nagsusulat na kayo ng chapter 1, chapter 2 na, then susunod next week. Next week, mag-schedule ulit ako kung kailangan na ganito ulit tayo. Mas maganda ganito na lang, 'di ba? Para nakakapagsulat na kayo. Then submission na. If you have concern, questions, lapit lang kayo agad. Katulad ng ibang grupo, na-endorse ko sila sa mga kailangan. Kung partner naman natin, madali namang i-endorse. Kung kunyari, di ba, may mga lokal, may mga nagtatanong na, so yung isa na-endorse ko na, yung isa binigyan ko na binigyan ko na ng persons na pwedeng kausapin. So kung mga ganun, pwede nyo akong puntahan. Tutulungan ko kayo makipag-communicate. Kung kailangan nyo ng letter, just give me the template or kung anumang details para magawan ko ng letter. So other than that, kapag may tanong pa naman, kung kaya kong sagutin, sasagutin ko pa rin. Okay? So with my discussion, again, that's for chapter 1. Chapter 1 pa lang ito ha. I hope nagkaliwanagan na tayo kung paano siya isusulat. But like I said, your advisor has their own treatment. So kung paano niya gagawin yan, it's up to them or it's up to you. Pero yung section natin na ito, dapat hindi yan mawawala. So I gave my idea, I gave my treatment or I gave my style how to write these chapters or this section. It's up to you if you will adopt that. Hindi naman ako magiging bias kung hindi nyo sinunod kung paano ko isulat yan, walang problema. Ang sinasabi ko lang, may point doon na hahanapin ko, like yung theoretical framework, alignment niya sa SOP, then yung background nyo, nasaan dyan yung research gap, nasaan dyan yung rationale, diba? Yung SOP, sinasagot ba niya yung research methods nyo? Yung RL, meron bang synthesis? Pasok ba yung mga sections ng RL nyo? So yun, hindi naman yung very subjective ha, objective yun. So syempre, yun yung mga sisilipin ko. Okay po? So other than that, do we have any question, clarification, or violent reaction? None? So far, wala pa naman nagkakagulong grupo. Tapos wala pa naman tayong question. Again, good thing, meron na tayong grupo lahat. May mga nagpapa-advise na. Keep doing that para makahabol tayo dun sa magiging submission. If feeling natin hindi kayang makapag-submit, kindly message me para magawan ko ng paraan. Okay? Kung mag-upload uli, guys, again, ang uploading wag na sa assignment tab.
yung assignment tab na yun, ginagawa ko lang naman para may scheduling ako. Pero po, kung mag-a-upload kayo doon na sa private teams para diretso, tapos sana doon na natin ilagay sa post, wag na sa files. Kasi minsan nakakalimutan ko, ay oo, may files nga pala. So, para at least makita ko siya agad. And then, kung meron akong comment, ginagawa ko naman. And also, guys, ganito ha, may mga ano pala, may mga note naman ako. Kunyari, this is approved. Tapos, naghahanap akong update. Any update, ganon. Nagpo-post ako. Luckily, yung kahapon, nung nag-update ako, nag-ask ako ng update, sumagot naman. Kasi ang pinaka-ayoko yung may radio silence ha. Lagi ko yung sinasabi sa magulang na kinakausap. Kung may update, nahinga ko ng update, bigyan nyo ako update para at least alam ko kung anong sasabihin ko sa research. Pero pag na-radio silence nyo ko, hinang nyo ko dyan, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Diba? So parang ang ano naman, ang sama din naman sa part na yon na hindi ko alam kung paano ko sasabihin doon sa research. And at the same time, hindi nyo man na ako sinasagot if I'm asking update. Pag na-ask ako ng update, ibig sabihin, crucial na yung time eh. Katulad nga nung mga sinabi ko, yung pinost ko. Bukod dun sa post ko, in general, nag-a-update ako kung kailangan kong i-update kayo or kung kailangan kong kayong katukin. So wala na akong, ayun yung ano ko, ayun yung magiging intervention ko. So wala na akong magiging kasalanan nun kung hindi talaga kayo papasa kasi hindi nyo ako sinasagot. Okay po? So yun lang naman yung last na gusto kong sabihin. With that, guys, again, thank you for attending. I hope that you are now clear on how to write the chapter 1. If not, libre ang internet, kindly research or ask your advisors. Pero kung may question sa akin, in general, pwede niyong tanong. So hopefully, makapagpasa kayo on the set deadline and hindi pa tayo pwede magpahinga after that kasi next week, we'll, for the given time, magbibigay ulit ako ng schedule, maybe on Friday. Pero hindi tayo magkaklase ng Monday. So wala tayong klase ng Monday. So baka Wednesday or yung mismong Thursday face-to-face yan. Pero kung ganon, hintayin nyo lang yung aking yung aking announcement. So kung wala na kayong ginagawa, pwede na kayong mag-usap-usap kasi nga kailangan nyo na siya matapos. Okay? So again, thank you for attending, guys. See you on the next schedule. So, okay na tayo. Bye-bye.